Ang alak, mga anak, ito yung sinasabi din na masyadong napakasama na bisyo ng isang lalaki o babae man. Bagaman ang pag-inom ng alak, pag-iinom ka ngayon, parang wala lang epekto. Ang mararamdaman mo lang ba, mahilo ka, nalasing ka, kuminsan matabil ka, parang gano'n na kuminsan hindi mo lang nalalaman yung mga nangyayari. So, ano ba ang masama sa alak? Alalahanin ninyo mga anak na ang alak, alcohol ito. Ewan ko kung ilang proof yung iniinom mong alak. Nakita mo kung ilang proof? 80 proof. Nasubukan mo na ba na pag binuksan mo yung alak, sindihan mo, nagliliyab? Nagliliyab, bakit nagliliyab? Nasubukan mo, nakita mo na yung gano'n? O, kita nyo. Ngayon papasok tayo dito. Ang alak, mga anak, nung unang panahon, dati nang may alak. Kahit nung unang panahon pa lang. Bakit? Ano ba ang alak? Ang alak noon, mga anak, na-disenyo ito, na-discover ito para sa sugat. Panlinis ng sugat. Ibig sabihin nung mga unang panahon, ito yung pinakamadali nilang kinukuha, panlinis sa sugat o anumang mga bagay na sa katawan, kati-kati, scratches, ganon. At kahit din ngayon, pag nagpahid ka ng alcohol, ibig sabihin, malilinisan yung sugat mo, and then makakaramdam ka ng ginhawa sa araw-araw na paglilinis mo ng ganon. Maganda yon. Kaya nga, ipinapayaw ko sa mga maraming pimples at saka may mga skin disease. Huwag kayong gagamit ng kung ano-anong mga gamot. Ang gagamitin nyo, huwag ka na lang bumili ng alcohol, rabing alcohol. Magbukas ka na lang ng alak apol. At yung alak ang siya mong gamitin na pamahid sa mga sugat-sugat, sa mga kati-kati. Mas mabisa ito kaysa sa rabing alcohol. So, kahit ano yan. Kung halimbawa, meron kayong Paliguan mo na ako. Mamaya na, umaga ka naman ako. halimbawa, meron kayong o kaya meron kayong kakilala na may maraming yung kamanaw, kasi subok namin ito, kahit nabalot na ng kamanaw yung katawan niya, ang gawin mo lang, magbukas ka ng alak, yun yung paliguan mo na, sabi mo, maligo ka na. Pag nakatapos niyang maligo, yun na yung ipahid mo sa kanyang katawan, buong katawan, gamitan mo ng cotton balls, ganyan, pahidan mo. 1 linggo lang, Apol, mawawala na yung kamanaw niya, mawawala na. Mabisa ito. Sa mga pimples, sa mga sakit sa balat, mas mabisa ito kaysa sa rabing alcohol. Ngayon, dito, samantalang yung alak pag binuksan mo at sindihan mo, magliliyab yan. Ngayon, sa madalas na pag-inom ng tao, sa madalas na pag-inom ng tao ng alcohol, ang kaniyang mga kalamnan, unti-unti ito na niluluto ng alcohol. At ang masyadong pinupuntirya ng alcohol, Apol, Rosalinda, yung atay, ito yung masyado ng pinupuntirya. Pag yung atay ng isang tao, halimbawa, nakakaramdam ka ng iba naman ang mararamdaman mo sa epekto ng high blood. Ang tungkol sa atay naman, pag na-damage na ang atay ng isang tao, makakaramdam ka ng hindi mo maipapaliwanag, dahil masyado kang parang hindi basta may paliwanag ito, Ngayon, pag pumunta ka sa doktor at ma-examine na ang pasyente,
At pag sinabi niya na ang problema ay tungkol sa atay, alam mo ba, pag ang doktor na tumitingin sa isang pasyente, pag gumanon sa kanyang ulo, parang nagkamot na ganon, ibig niyang sabihin, baka wala ka ng pag-asa. Kaya yung doktor, pag nagpapakonsulta ka, titingnan mo yung kanyang movement. Pag nakita mo na yung kamay niya gumanon sa ulo niya, ibig niya sabihin, alam ng nurse niya yon. Alam ng nurse niya na tumutulong sa kanya na yung karamdaman ng pasyente ay malala. Pag ang isang pasyente nagkaroon ng tinatawag na cirrhosis of the liver, ang kanyang ihahanda, kabaong na lang. Dahil wala nang lunas yun. At siyan sa alak lamang nang gagaling. Napakasamang bisyo ang mga bagay na ito, Bart. Mabuti naman, naranasan mo na. Nakita mo ang naging epekto sa iyo. Sana ay paggaling mo, huwag mo nang balikan yan. Huwag mo nang ulitin pa. Ngayon, ganito ba? Kung ikaw ay magiging malusog, para kanino ang kalusugan mo? At kung ikaw ay magiging sakitin, para kanino yung pagiging masakitin mo? Para sa pamilya mo lahat. Dahil kung ikaw ang malusog, malakas, nakasandal sa iyo ang pamilya mo. Ibig niyang sabihin, maligaya ang pamilya. Ibig niyang sabihin, ang pamilya, hindi siya nangangamba. Dahil ikaw na padre de pamilya o ama ng pamilya, malusog ka, malakas kang magtrabaho para sa pamilya mo. Wala silang intindihin. Pero, kung ikaw ay magkaroon ng karamdaman tulad ngayon, kanino mo isasandal ang iyong sarili? Natural sa pamilya mo. Pero ito si Apple. Totoo nga na lahat ng maaari niyang gagawin niya. Pero si Apple bilang ina ng tahanan, hindi niya magampanan yung tungkulin ng ama sa pamilya. Then mag-aalaga siya ng mga anak niyo. Then pati ikaw aalagaan niya. Kaya nga dito, napakahalaga na ang kalusugan ng ama manatili. Kung gusto nyo na maligaya ang pamilya nyo, kailangang malusog kayo lahat. Kung gusto nyo na maligaya ang iyong pamilya nyo, kailangan magkaintindihan kayong mabuti. Kaya nga, pinag-aaralan natin ang batas ng kalusugan upang mapanatili ang kalusugan ng pamilya.